Oras na may uwi si dating Congressman Zaldico sa Pilipinas, plano raw siyang imbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para tanungin ukol sa umunoy maanumalyang flood control project. Pero ang Kamara, maaring ipaubaya na lang daw sa Ombudsman ang pag-imbestiga sa dating kasamahan para maiwasan ang conflict of interest. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang personal kong naihatid. Ngayong natuntun na ang kanyang kinaroroonan, iimbitahan daw si dating Congressman Zaldico ng Senate Blue Ribbon Committee oras na makauwi ito sa Pilipinas. Sabi ni Committee Chair Ping Lacson, mabuting sama-samang matanong ang mga testigo kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Mas maganda sa tingin ko na magkasabay na sa pagdinig yung mga ex-soldiers na sinasabing nag-deliver ng malay-maleta na 805 billion saka si Zaldico, and kung posible, pati si Orly Gotesa kasi connected kay Zaldico yung testimonya ng mga ex-soldiers at saka nitong si Zaldico para magkaalaman na kung ano talaga yung totoo. Sa tingin naman ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, hindi na kailangang buhayin ang sinuspindi nilang hearing sa Kamara tungkol sa mga kickback sa mga maanumalya at ghost flood control projects. Isa si Ridon sa mga chairman ng Tri-Committee na nagsagawa ng investigasyon. Mas mainam daw ipaubaya na lang ito sa Ombudsman para maiwasan ang conflict of interest. Gayong dati nilang kasamahan sa Kamara, si Ko. We would opt that the Ombudsman continue the work of the ICI. Kasi nga, even if we resume, kumbaga halimbawa, kahit sabihin halimbawa natin na hindi, walang takipan dito na we will be fair and that we will be objective. Lagi-lagi hong may magsasabi na hindi yan totoo dahil magkakasama kayo dyan. Hindi ba? Sabi naman ni House Speaker Boji D, ang pagkakaresto kay Ko ay importanteng hakbang sa hustisya at sa rule of law. Malinaw na mensahe raw ito na pananagutin ang sinumang tatakasan ng batas, lalo na yung mga pinagkatiwalaan ng kaban ng bayan. Ang Makabayan Bloc sa Kamara, sinabing dapat daw na ang pag-uwi ni Ko sa bansa ay maging simula ng pagtuos sa flood control scam at korupsyon sa mga proyekto at sa budget. Mapapanumpaan na rin daw niya ang kanyang alegasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang matataas na opisyal tungkol sa korupsyon sa national budget. Nanawagan naman si Navotas Representative Toby Tiangco na magpadala ang Pilipinas ng high-level team sa Czech Republic kung saan nakadete na si Ko para mapabilis ang pagpapauwi sa kanya. Dapat daw tumulong si Ko na maibalik ang mga umunoy ninakaw na yaman. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.